Good morning po sa inyong lahat. Today is June 26. Mag-i-start po siguro ako bukas magpalinis ng pinya at pabubungahin ko po first week of July para ang harvest niya po ay first week din po ng December. Ayan, pabungahin na po siya. Ayan, may mga lilinisin na damo. Ayan, aalisin po yan, tapos maglalagay ng fertilizer, din saka po mag-a-apply ng pampabunga. Ito po pala dito yung pinya na nabugbog po nung magtanggal po kasi dito ng mga dahon ng nyog, kasi tinanggal po namin at nakakanlungan na yung pinya. Tinanggal po namin, tapos dito po kinakamada yung dahon ng nyog, tapos saka po nilalagay doon sa tabi. Medyo nabugbog po yung pinya, kaya ang naging resulta po, nagpula siya, tapos naglabas yung mga bulaklak niya hanggang sa maging bunga. So ito po yung part na ito lang naman po yung may bunga niya. Ito lang, mula dito sa may puno ng nyog papunta din po dun sa may puno ng nyog, tapos dito rin ito po yung nagbunga. Pero na-save ko po siya kasi pinag-birelix ko siya, so malalaki po yung bunga. Ayan, malalaki yung bunga ng pinya. Naglabas po yung bulaklak niya. Pagpugpug po ng bulaklak, inano ko na po siya, binirelix ko na siya. Yung mga hindi po nagbunga pero nagpula siya, nilagyan ko po ng urea, kaya naka-recover. Kung titingnan po, parang konti lang, pero binilang ko po itong puno na ito ay halos po mag-1,000 yung na-damage. So yan. Pero yung iba naman po, kasi nilagyan ko sila ng urea, naka-recover. So hindi ko na po nabilang ngayon kung ilan po yung naka-recover, kasi katulad po nito, naka-recover siya. Ayan. Ito po yung mga dilaw niyang dahon, yan po yung nagpula. Ngayon po yung pumalit na dahon ay kulay green na. Ayan, may kinainan na. Kinain yung bunga. Ito naman po yung pabubungahin ko na siya. Ang hirap lumakad. Ayan, mag-i-spray pa po niyan. And then after po mag-spray, saka po ako mag-a-apply ng pangpabunga pagka nalagyan na po siya ng fertilizer. Pwede na bungahin, lalaki na at mataas. Pagka ganito, ang hirap ng lumakad, saka hindi tatagal dito yung pantalon, kasi ganyan, ang dami pong tinik. Ayan, ang daming tinik. Yan, konti naman yung damo dito, malinis pa eh. Pero dapat bago siya magbunga, malinis na malinis siya. Yan. Pag titingnan mo parang konti lang kasi siya. Dito po kasi sa part na ito pababa. Pababa dito, kaya hindi kita yung right.
So, ayan. So, isa po ito sa mga investment namin na pinagkakagastusan. Kasi ang pinya po ay halos po 1 year. Minsan po nahigit pa bago ka po makabawi ng kapital. So, kaya yung pag-i-invest po ng pinya ay matagal po bago bumalik yung pera. Pero pag napaganda mo naman po yung pinya, halos doble o higit pa po yung makukuha mo. Ikutin ko pa. Kaya dapat po sa pagpipinya, hindi mo siya titipirin. Kasi pag tinipid mo siya, tipid din yung bungang maibibigay sa'yo, yung maliliit. Kaya para mapaganda mo po yung pinya, huwag mo pong kadamihan yung tanim mo. Kung halimbawa po ay medyo konti lang po yung budget mo. Para mas maganda po yung pinya mo. Mahirap po kasi pag yung marami yung tanim mo tapos pakulang-kulang yung supply. Ang pinya po kasi every 3 months dapat malagay ka po ng fertilizer. Bago ka po malagay, ma-spray ka muna o kaya mapalinis ka. So ang nilalagay po sa pinya ng fertilizer ay isang sako po ang bawat 5,000. So ayan. Pero yung ibang part, di pa rin po natatanaw kasi ito po ay ano siya, hindi po pantay yung lupa, may mga pa-slide. Yung grabe, ganda mo. After ko po itong malinisan, mag-upload po ulit ako ng video para kitang-kita po yung pinya. Hanggang dito na lang po ang aking video. Pa-like and share naman po kung nagustuhan mo. More power po. God bless.